Hallelujah, 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 Hallelujah. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong lukbutan. Huwag din kayo magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, ni pampalit o panyapak at tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapat tumanggap ng kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng tao na karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin mo ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanya ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin nyo ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po mga kapatid ay atin pong ginugunita, inaalala, si San Bernabe, isang obispo. Sino ba tong si San Bernabe na ito at bakit ba natin ito kailangang siyang alalahanin sa kanyang kapistahan o dapat nating ipagdiwang sa misa natin ito ang kanyang kapistahan? Unang-una mga kapatid, si San Bernabe po ay napakalaki po ng ambag sa atin pong pananampalataya. Sapagkat si San Bernabe po ay kaibigan ni Apostol San Pablo. At si San Bernabe, mga kapatid, na nangangaral, nagtuturo, siya din po ang nagturo kay Apostol San Pablo upang ipakilala sa mga apostol. Kaya po si San Bernabe ang connection o ang link ni San Pablo sa mga alagad. Kaya po mga kapatid, napakaganda pong napakinggan po natin ang mabuting balita sa araw po na ito tungkol sa paghayo ng ating Panginoon sa mga alagad. Humayo kayo, ipangaralin nyo na malapit na ang paghahari ng Diyos. Ito po ang pinakatema o gampanin ng isang alagad, ipalaganap ang paghahari ng Diyos. Ano bang pinapalaganap natin bilang mga binyagan? Kasamaan o kabutihan? Pagkakaisa o pagkakawatak-watak? Pagsunod o paglabag? Mga kapatid, ang Diyos gusto niya palagi tayong nasa tama. Kaya po itong mga alagad niya, tinuruan niya ng tama bago niya ipahayo, bago sila magmamalakaya ng tao, bago sila magsimula ng kanilang misyon. At gayon man din po mga kapatid, ano po ang pinakagampanin ng mga alagad sa kanilang pagpapalaganap ng salita ng Diyos, sa paggawa nila ng kabutihan, sila'y nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo. Ibig sabihin, ang kapangyarihan na meron sila ay hindi nila taglay, kundi kapangyarihan na nanggaling sa Diyos. Mga kapatid, ang mga alagad po na ito, kulang na kulang. Ang mga alagad po na ito, hindi po makasasapat sa kagalingan ni Jesus. Pero mga kapatid,
wala silang inaasahang kapangyarihan, kundi sa pinanggagalingan ng totoong kapangyarihan, ito'y walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po mga kapatid, isa po sa panawagan ni Jesus sa mga alagad niya, oo nga, nasa mission na kayo, oo, nagtuturo't nangangaral na kayo, pero huwag kayong magdala ni ng supot, lukbutan, ekstrang damit, panyapak o tungkod. Bakit? Kasi mga kapatid, kapag po nagdala ka nito sa iyong misyon, napakahirap po ng iyong paglalakbay sapagkat marami kang daladala. Tinuturuan tayo ng Diyos, mga kapatid, na umasa tayo sa kanyang biyaya at pagpapala. Isipin po niyo ito, para po kayo mangingibang bansa. Pag mangingibang bansa ka, ang dami-dami mong dalang damit, ang dami-dami mong dalang gamit. Kapag marami kang gamit, marami kang maleta, makapag-e-enjoy ka ba sa pupuntahan mo? Hindi. Bagkus ang dami mong buhat-buhat, mahihirapan ka pa sa pagbitbit nito. Kaya po mga kapatid, kapag binigyan tayo ng misyon ng ating Panginoong Kristo, travel light. Magaan dapat ang biyahe natin. Kaya po kung meron man tayong daladala sa ating dibdib, sama ng loob sa ating kapatid, sama ng loob sa ating kamag-anak, sama ng loob sa inyong katrabaho, kapamilya man yan o katrabaho, kailangan natin itong bitawan na. Let us unload the things that can slow us down. Kasi mga kapatid, sa pagkakataong pong ito, kapag tayo nangangaral, kapag tayo nagtuturo, kapag tayo nagnanais ipalaganap ang salita ng Diyos, dapat walang mabigat na dada ang ating dibdib patungo sa Diyos. Kaya po mga kapatid, wala tayong ibang aasahan, walang magbibigay sa atin, kundi ang Diyos lamang. Siya ang makapagpupuno, makasasapat ng kakulangang mayroon tayo. Kaya po mga kapatid, ang panghuling bili ng ating Panginoon sa atin, saan man bayan o nayon man tayo, dumating, humanap tayo ng karapat-dapat na pakituluyan. Bakit po ito po ang binibigay po sa atin o sinasabi sa mga alagad? Upang maunawaan natin na ang bawat taong tumatanggap sa atin ay si Jesus. At ang bawat taong tinatanggap natin, walang iba, si Jesus din mismo. Kaya mga kapatid, paano tayo tumanggap ng ating kapwa? Tinatanggap ba natin sila ng buong puso? O tinatanggap natin sila dahil may mapapala tayo? Diba? Isa yan sa mga nakakahiya bilang tao. Tinatanggap lang natin ng isang tao kasi mareregaluhan ako nito. Mabibiyaan ako nito. Mabibigyan ako nito ng mga gamit. Pero mga kapatid, hindi po yun ang tamang isip ng isang tao. Dapat sa atin pong pang-araw-araw na buhay, meron mang mabibigay o walang mabibigay, tayo po ay tuwid na tanggapin ng ating kapatid sapagkat ang tinatanggap natin, hindi ang tao mapakinabangan natin, kundi si Jesus sa kapwa natin. Kaya po, mga kapatid, ito po ang bilin ng ating Panginoong Jesus bilang tapat na alagad. Tulad ni San Bernabe, tapat na ipinahayag ang pananampalataya. Tapat na inakay si Pablo patungo sa mga alagad. Tapat na kung saan siya'y napagkatiwalaan upang ang kaharian ng Diyos ay mapalaganap at mapagtagumpayan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, nawa ang kapistahang ito ni San Bernabe magpaalala sa atin ng ating misyon bilang alagad ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.